What's up mga kabubong? Welcome to Crossbar Roofing Channel. I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Parkway Subdivision na kung saan nagsimula na yung installation ng ating roofing. Pero bago yan, syempre, please don't forget to subscribe because it's time to raise the roof! So, nandito na tayo sa taas ng ating project at ito na siya ngayon! Pero bago yan, syempre, shoutout yan pala kay Ma'am Isabel Viola. Maraming salamat sa iyong tiwala sa Crossbar Roofing. At ito nga, kahit mamaos ako, kuha na natin ng video kasi request talaga ito ni Ma'am at saka ni Sir na kailangan nasa vlog at nasa YouTube ang kanyang bubong. Aba, syempre naman, kahit sino ba naman ako Kahit ako, gusto ko talaga nasa vlog yung aking bubong para makita talaga kung maganda yung quality ng kanyang bubong. Diba? So tara, let's go! So ayun, nasa 75% na nga tayo. At saka syempre, yung kulang na lang nito ay yung skylight. Tara, let's go! So yun, dumating na yung aming skylight. Actually, yung skylight namin ay fiberglass. Fiberglass skylight. Yan. Yung fiberglass skylight na to ay hinulma talaga to sa profile ng kanyang bubong. So kahit anong klaseng bubong, kaya natin gumawa ng skylight kasi lulutuin natin yan. Lulutuin yan. Parang kanin lang yan luluto. I mean is, lulutuin talaga siya. Ihuhulma yung fiberglass. So next time siguro ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng fiberglass na roofing. Although, syempre yung pagpapatuyo, medyo matagal lang din. Pero dahil summer, so mas mabilis magpatuyo ngayon. Unlike pag tag-ulan talaga, umabot ng mga 15 days yan bago matuyo. So tara! Ay, si Foreman Dimwell. Kamusta ka na, Foreman Dimwell? Yan. Ay. Ay. Yung isang kamay. Balik ko, boss. Balik pa rin. O kasi, alam mo, si Foreman Dimwell na aksidente ito, nahulog sa bubong. Di ba? Kaya hindi nyo nakapapano dyan sa vlog. Balik. O, nabali. Alam mo na, syempre, safety. Pero that time, hindi naman siya nasa akin. Sa ibang company siya. So, yun. Ano pa po ang gagawin natin dito? Nagbukas ko sa ito. Baligader, tapos latag sa ating... Yung isang kamay tuturo mo. Hindi para pa-practice. O saan banda? ito. Ayan. Para mapapractice. Baligader. Tapos, itong sa may kitchen nila. Ito sa my kitchen. At mga Friday finishing. Ha? Finishing mga Friday. No, puro glass. Okay, so ito yung gagawin natin. Yung bali gutter. Tapos Friday finishing na tayo. Ilang araw tayo dito? Apat na araw, 75% na tayo. Pero tingin ko aabot talaga ito ng 1 week kasi may mga project tayo ngayon na kakapila. Kalain mo, nasa peak tayo ngayon dahil summer. At saka it's time talaga para mag-repair, magpalit, at saka mag-retrofit ng ating bubong. Dahil summertime, hindi tag-ulan, pero malapit ng tag-ulan kasi minsan umuulan-ulan na siya. Pero minsan lang yun. Hindi naman hanggang July, August, pwede pa tayo magbubong. Pero ngayon talaga nasa peak tayo. So yun, ito nga yung skylight. Yung existing sir is corrugated. Corrugated dyan. Ginawa na natin siyang rib type. Yan. Yung gutter niya actually hindi na namin pinalitan kasi nga stainless gutter. So ang gagawin lang natin, i-fix lang natin. Pero yung part na to, yung pre-painted, papalitan na natin yan. Yung sa may kitchen niya. Anyway nga pala, pag nasa taas tayo ng bubong, lalo na pag ganito yung skylight, iingatan natin yan kasi mabulok na to. So, maging aksidente. Parang anipis lang yung skylight niya, no? Ha? Ang nipis lang, oh. Uy, oo nga. Sobrang nipis lang na yung skylight, sir. Sobrang nipis lang. Ang standard talaga kasi ng skylight, pag gumagamit tayo ay 3mm. So, standard yon. Para kahit, oh. Ayan, oh. So, delikado yan. At saka, syempre, yung pinaka-critical pala dito sa part ng kitchen niya ay ito. Yan. Kasi, ang part na to ay connection yan dun sa kanyang main building. And then, syempre, kailangan yung gutter niya dito ay malaki. Kasi nga dito lahat babagsak yung tubig niya. So, papalitan na natin to. Dahil medyo maliit yung gutter, lalakyan na lang natin yan and then ikakaping natin. Meron lang mga irregularities dito. Kasi nga yung concrete niya ay hindi maayos yung pakagawa. Ito. So yun, yung part na to,
ay kakapingan na natin. Ang tawag kasi dyan, pag ganyan, dapat meron siyang building gap. Building gap yan. So, kailangan meron tayong counter flashing. Building gap kasi meron siyang gap between the building, yung wall ng isang building, kabilang building, at saka kabilang building. Yung gitna yan ay building gap ang tawag dyan. So, kailangan lalagyan natin to ng counter flashing katulad nun. So, lalagyan natin yung counter flashing. Bakit? Kasi nga, pag lumakas ang ulan during rainy season, yung tubig niyan babagsak yan doon sa baba. So, pag naipon yung tubig dyan sa baba, parang magkakaroon siya ng water ponding, nagkaroon ng water ponding sa baba yan. Hahanap yung tubig kung saan yan sisiksik. So either sa wall, sa concrete wall niyan, magsisip yan dun sa semento. Lalo na pag hindi finish yung wall natin, hollow blocks tulad nito. So papasok talaga yung tubig niyan dun sa loob ng ating bahay or sa ating property. So yung pinaka-importante sa lahat, kailangan maglagay tayo dito ng counter flashing. Pakuha ako ng counter flashing na isa. So yan, dapat lalagyan natin to dito ng counter flashing or building cap. Okay, lalagay natin dito. Dito. Papakita lang namin sa inyo, pero syempre hindi pa namin ito i-fix. So makikita nyo lang ito pag natapos na yung project na to. So yan, dyan na na yan. So ayan, itong gagawin natin dito. So i-grind natin ito sa wall. Bakit? So yung purpose yan, yung tubig dyan na babagsak yan dito sa gutter at saka papunta yan doon sa ating mga downspout. Okay, so hindi tayo magkakaroon ng water pounding sa baba. Kasi pag lumakas ang ulan, magkakaroon ng water ponding yan. So, ang purpose yan, ika-counter nyo yung tubig pagpasok sa loob ng ating bahay. So, didiretso yan dun sa ating gutter at papasok yan sa ating downspout. Well, anyway, itong part na nga to, ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng gutter. So, yun, di ba? Yun, lalagyan natin yan ng gutter dyan. Bakit? Para yung tubig niyan, hindi yan magka-counterflow papasok sa loob ng ating bahay. Kasi pag walang gutter to, although ang existing to walang gutter, no? O, walang gutter yung existing nito kahit flashing, dapat meron tong gutter or flashing. Pero ako, I suggest gutter para yung tubig, yung talamsik, ay hindi papasok yan sa loob ng ating bahay. Kasi there is a possibility na magkakaroon ng talamsik yan sa loob ng ating bahay. At kahoy to, yung frame niya. So, kailangan ma-protection na natin yun para hindi siya mabulok. Okay. So, pag nalagay na natin yung gutter dyan, dito na tayo maglalagay ng butas or tubo papasok dun sa isang pinaka-main gutter natin. Oh, di ba? So, yun. In short, wala nyo magkakaroon ng tulo sa loob ng kanyang bahay. Di ba? So, yun, buo yung gutter. Mga 3 gutter yan ang papasok dyan. So, itong part na to, gutter na rin to para papasok doon. Unlike tulad nito, yung gutter yan papasok din dyan. So, kailangan medyo malaki yung gutter natin dyan tsaka downspout. So, maglalagay tayo dyan ng gutter at tsaka downspout. Kung pwede natin ilusot natin papunta doon, lulusot na lang natin yung ating downspout. So yun, yung mga gagawin natin. At saka ito yung kakapingan to. Actually, hindi na yung capping to, counter flashing. Pero yung existing dito ay capping. So counter flashing na yung kabaan ng building cap. Yan. Building cap, counter flashing, it's almost the same. Nasa terminology na lang yun kung paano natin gamitin. Basta ang purpose nun is to cover the gap. Okay? Dito nga. Nagre-wedge roll na kami. No? Nagre-wedge roll na tayo. Yung bubong na to actually, I decided na dapat i-retrofit. Pero nakita namin yung bubong niya ay talagang hindi na kailangan i-retrofit. Bulok na. So, kailangan natin siyang palitan. Diba? Yun nga lang, syempre iba kasi nag-worry pag nagpapapalit ng bubong. Baka daw mahihirapan sila kasi madumi nga. Medyo messy talaga pag nagpapapalit ng bubong. Sabi nila ha, pero kami sa part namin, ang na-encounter namin, hindi naman makalat kami pag nagpapapalit ng bubong kasi nasa sequence lang yan kung paano yung pagpapalit ng bubong. Yung proper ba? Tama. Para hindi makalat. Pati yung mga kinalas natin, hindi yan tatambak ng kalat. Diba? At saka hindi yan madumi. So yun. Ito, bali gutter ang gagawin natin. Building cap, gutter, skylight, tapos yung mga existing stainless gutter niya ay i-fix natin. Di ba ang kinagandahan ng stainless gutter? Kasi hindi talaga siya nabubulok. Lifetime talaga yung stainless gutter. Kaya medyo expensive lang. Pero kung ako, I would suggest mas maganda talaga yung stainless gutter. Pero pag color nyo yung problema, yung stainless kasi kinukulayan din namin yan, di ba? Unlike tulad nung ginawa namin doon sa McKinley Taguig, di ba? Yung prominenteng tao, pinalitan natin ng bubong. Stainless yun, pero kinulayan talaga natin ng tulad ng kanyang bubong. So ano pa ang gagawin natin? Yung mga
ridge roll. Ridge roll, after ng ridge roll, ay mga wall flashing. Yung wall flashing, babalutan natin yan dyan ng plain sheet at saka kakapingan natin. So yun, actually ito ay kakapingan natin to hanggang baba. Tapos maglalagay tayo ng wall flashing. Yung wall flashing, i-grind natin na lang sa wall para safe talaga at saka kahit malakas yung hangin, hindi siya lilipa rin. And then ito torque screw na lang natin yung capping natin. So yung yero na ginamit natin dito ay long span na rib type. So abangan nyo yung next video namin kasi nga akala nila pag sinabing long span ay rib type lang. Mali po. Iba po ang terminology ng long span sa mga roofing. Okay, so yun, rib type na may kapal na 0.6. So ayun, maraming tatanong sa inyo kung magkano nga ba ang pagpapapalit ng bubong. Well, message nyo lang kami kasi depende po yun sa status ng inyong bubong, depende yan sa existing frame nyo, at depende po yan sa location ng ating project. Ayan, kasi daming nagtatanong sa inyo kung magkano nga ba yung pagpapalit ng bubong. So abangan nyo yung aming next video kasi isa-isahin po natin kung magkano yung costing pag nagpapalit tayo ng bubong. So yun, dyan na nga nagtatapos yung video to at maraming salamat sa inyong pagsama. Shoutout nga pala kay Ma'am Isabel Viola. Maraming salamat sa inyong tiwala sa Caspar Roofing. At sa mga gusto magpapakabit at magpapa-repair, magpapapalit ng inyong bubong, i-comment lang yan sa baba or please visit our website www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, if you want to shelter more, all you have to do is raise the roof. Ayan. Sir, ano pong ninyo po? Lito. Oo, kasi ang nakano sa amin si Ma'am Isabel, di ba? Si Ma'am Isabel, yan si Ma'am. Sir Lito. Kamusta naman sir mga tao ko? Okay naman, ilang lunes wala dito. Oo nga. Basta tatawag lang, wala naman. Mababait po ba sila? Okay naman. Masisipag o tumatambay lang? Kaya mag-iisip. Okay. Kaya madali na nga nila magawa yan. Basta magalang. Magalang, mabait. Sige. Sir Lito, thank you sir ah.